Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Marian Magno Constantino, Regional Technical Director po for Operations ng Department of Agriculture at ang RCIPWG Focal Person po ng Davao Region. Suportahan po natin ang NCI SRD Convergent Works. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po ulit mga ka-agri. Ito ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na iikot sa agrikultura. Bago po ang lahat, ayan, isang panalangin po muna tayo. Lord, sa bawat hakbang ng buhay, alam naming may kailangang mga isuko, mga kailangang bitawan para sa mas ikabubuti o para sa mas mataas na layunin. Bigyan mo po kami ng lakas na magsakripisyo kahit masakit, kahit mahirap intindihin. Gabayan mo po ang aming mga puso na manatiling tapat sa kalooban mo, hindi sa kagustuhan lang po namin. Sa bawat pagtitiis, naway makita namin ang liwanag ng pag-ibig mo na hindi nagkukulang. Lord, sa inyo po ang papuri, pasasalamat kasama na rin para po sa simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pagbibigay ay nagdadala ng tunay na kasiyahan. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-19 sa buwan ng Abril, taong 2025, Sabado de Gloria. Welcome po sa 7th season, episode 16 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakatune in lang po, no, accessible po tayo via online streaming ng dcas.febc.ph. Gayon din po sa Facebook. Ayan, let us know po sa comment section kamusta po yung aming sagap sa inyo po kung saan po kayo nakikinig. Maaaring sa PM Radio po kayo nakikinig. So, shout out po sa inyo sa talapitang 702 po tayo sa AM band. At patuloy po natin kasama mga ilan po sa mga regulars natin, and we are so grateful to have you over sa ating programa as early as now na on a Saturday at that. Maraming salamat po. Pagbati po kay Ma'am Helen Arellano na nag-iwan ng kaniyang mensahe, mapagpalang umaga. Yun, nasa Quaresma season, salamat. At yun, Muslim natin, na pagbulayan ang buhay ng Panginoong Jesus at patuloy po tayo mag-ingat o ingatan po tayo palagi ng Diyos sa napakainit na panahon. Ingat po sa lahat ng farmers. God bless. Yun po, no? Totoo po, sobrang init talaga nitong mga nakaraan at talagang nakakadagdag po siya ng posibleng dahilan o idahilan sa pag-init ng ulo, pero tayo po ay nasa control o may mga bagay po tayong nasa control natin, kung kaya't ito po ang ating pagtuunan ng pansin at kabilang po dyan yung ating kamalayan kung kailan iinom ng tubig o yung wag po tayo magbabad sa initan, umiwas sa mga bagay na ikasasama natin sa panahon na ito. And ayun, nabanggit po ni Ma'am Helen yung word na actually ang bigkas din ay bulayan, mapagbulayan. But you know, naalala ko ito yung nickname ko sa bahay. So anyway, it gives us a proper parang context sa panahong ito kasi ito ay about reflection. Reflection po ito sa panahon na ito para po sa atin na halos lahat ng oras natin ay ginugugol natin sa kung anumang bagay
na mga siguro hindi natin namamalayan, nakakapagpalayo na sa atin sa Panginoon. At itong panahon na to, habang tayo nagkakaroon ng kamalayan, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang magbalik loob at hindi lamang ito manatili sa isang buong linggo na kung tawagin po ay Holy Week. Ito po ay nag-go beyond. It's a lifelong experience na pag-akay sa atin ng Panginoon. And bukod doon sa pag-akay niya sa atin ay yung pagpapaakay natin sa Kanya. So, patuloy po tayo sa pagbati. Blessed Saturday po, Ma'am Ella Arsiaga, at sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. Salamat po sa Panginoon sa recognition ng aking apo last week kay Job Matthew Rubio. Congratulations, Job! Ito ay pagbati mula sa iyong loving lola na si Leonida Tela Sacada Rubio. Congratulations sa lahat ng mga graduates, sa mga lahat ng nakasuot ng toga. It must be a great achievement para po sa ating mga kabataan and also to their parents and grandparents. Good morning po, Ma'am Ella. May the Lord bless your program always. From Hyundai South Commuter Railway Project Santa Rosa, Laguna. Mula po ito kay Sir Jonathan tayo. Ayan, thank you po, Sir Jonathan. You've been recently po, naging regular po kayo na listener. So, whatever made you stick sa listen, pakikinig sa ating program, thank you so much for supporting us and leaving this comment. Also, I would like to greet po more from Ma'am Leonida po. God bless sa ministry ng Maunlad na Pilipino. Sa PM Radio, nakikinig si Ma'am Leonida. Thank you so much. Mula umaga hanggang gabi po yan. Greetings din po kina Sir Epifanio Salvador na lagi nagsishare na ating program through his Facebook link na access. Ganyan din po, magandang umaga kay Sir Ronald Young. God is good all the time, wonderful and fruitful. Saturday morning, everyone. Magandang umaga po mula sa Dasmariñas. Ayan, taga Dasmariñas po si Ma'am Edchi Diamante. Pagbati rin po ng magandang umaga kay Ma'am Nora Cancela. Sino pa ba yung hindi natin nabanggit? Good morning po. Yun, kay na Ma'am Liwayway Atienza. Thank you po, Ma'am Ella. Gayon din po, good morning po, Miss Ella, at sa buong staff ng MNP. God bless po sa inyong program. Mula po yan kay Ma'am Dulce Alicante. Akala nyo, wala na si Dulce Alicante. Ano po, nandito po siya lagi. Ma'am Dulce, thank you so much po for always being with us sa lahat ng ating episodes. And also po, I know meron po tayong mga ilan na mga nakikinig sa atin na may not be leaving their comment but also kasama po natin na nakikinig. So, thank you so much po sa pag-tune in sa ating program. By the way, ang naabutan nyo po right now ay yung start pa lang ng ating programa. So, sa mga nag-iwan pa po ng comment, I hope may, or wala akong na-miss rather. Blessed and good morning po, Miss Ella and everyone. Mula po kay Ma'am Lita G. Peran. At syempre po ngayong umaga, katuwang po natin ang ating National Convergence Initiative Sustainable Rural Development na 4 pong ahensyang nagtutulungan. Ito po ang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Interior and Local Government, and also the Department of Environment and Natural Resources para po sa ating NCI SRD. And shoutout po, special shoutout po sa kinabibilangan ng aming tanggapan, ang Knowledge Management Component Group, KMCWG. Gayon din po, syempre, papakilala po namin ang ating topic ngayong umaga. Katuwang po natin ang nabanggit na programang ito ng NCI SRD para po sa RCI Suwawan Kulafu Sub-Watershed. Malamang first time po ninyo itong narinig at ano bang adhikain o isinusulong o sinusuportahan ng NCI SRD sa pamamagitan po ng mga nabanggit po nating talakayan. Makasama po natin mamaya lamang ang Regional Technical Director for Operations and Focal Person po para sa RCI TWG ng Davao Region, si RTD Mary Ann M. Constantino, at ang isa po sa mga beneficiary at miyembro
ng Aguila Farmers Association sa Suwawan Proper, Marilog District sa Davao City. Siya po ay kabilang sa mga beneficiaries ng RCI Suwawan Kulafu Sub-Watershed. Siya po si Sir Ruperto O. Angak Jr. So, mamaya po yan. Abangan po ninyo. We're so excited to share with you ano po yung mga developments so far, ano po yung mga kagandahang dulot nito sa naturang lugar sa ating mga taga Davao region. Syempre, it's an encompassing kasi project. It's not just one area na na-identify and the rest wala ng effect na maganda. Of course, kinoconsider natin dito yung mga effects ng intervention sa mga karatig, how it will affect, especially when the concern or when the environment is being involved. So, ayun po, no? Ang ating topic for this morning. Abangan po yan, maya-maya lamang. Siyempre, bukod po dyan, hindi po tayo uwing luhaan sa impormasyon dahil yan po ang nais namin bahagi through our MNP. We're so happy to bring you this week once again ang Regions on the Go. Kasama po natin dito ang mga farmcasters. Yan, shoutout po sa ating mga lahat po ng farmcasters ng lahat ng region, maging ito man ay sa DA or sa ating local government unit. Kabilang din po ang pagbati sa ating mga kinatawan, mga staff, lahat po ng ating mga regional agriculture and fisheries information sections at for bringing, of course, ang ating Regions on the Go every week para po sa ating mga listeners ng Maunlad na Pilipino. Thank you so much. And of course, katuwang ang DA Philippine Rural Development Project, narito po or maya-maya lamang ay abangan din po natin ang Unlad Komunidad. I'm so happy to have someone na familiar po sa dati kong tanggapan. Nakasama po natin mamaya-maya lamang for Unlad Komunidad at ang ating Agri-Trivia segment, syempre. At po yan sa atin. Mamaya papakilala po ulit natin ang ating segment producer para sa Batid ba Ninyo. Muli, hatid po namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Muling sumailalim ang mga magsaka ng lalawigan ng Apayao sa Farmers Field Day sa ilalim ng Provincial Rice Technology Forum na naglalayong maipaalam sa mga ito ang benepisyo ng paggamit ng dekalidad ng mga binhi, inorganic fertilizers, soil ameliorants at biofertilizers mula sa mga nangungunang hybrid seeds at chemical companies. Sa ipinadalang mensahe ni Fertilizer and Pesticides Authority Executive Director Glenn D.C. Estrada, ipinaalala nito na ang nasabing aktibidad ay naglalayong sanayin ng mga magsaka sa iba't ibang pamamaraan ng paghatid ng production support sa ilalim ng Intervention Monitoring Card Modality at Clustering Approach na pinatutupad ng kagawaran. Sa patuloy na pagkipag-ugnayan ng DA Cordillera sa mga local government units at mga hybrid seeds at chemical companies, nabibigyan ng pagkakataon ang produkto ng mga magsaka ng Apayao na makarating sa iba pang merkado habang ipinapakita ang istorya ng mga magsaka ng lalawigan. Sa ilalim ng IMC, nabibigyan ng mga suppliers na pagkakataong maipakita sa mga magsaka ang kanilang seeds at fertilizer products na pagpipilian ng mga magsaka, habang ang rice clustering naman ay nakatuon sa pagkakaisa ng mga farmers cooperatives and association upang lubos na mapakinabangan ng mga ito ang intervention at support mula sa DA at ibang pang ahensya ng pamahalaan. Mula sa 435.8 million pisong budget ng DA, 195.3 million ang nakalaan sa lalawigan ng Apayao na kumakatawan sa 46% kabuuang budget ng National Rice Program. Nakatakda namang mamahagi ngayong taon ang field rice ng mga certified seeds na nagkakahalaga ng 69.6 million, inorganic fertilizers na nagkakahalaga ng 60.9 million, 28 milyong pisong halaga ng biofertilizers at 13.9 milyong pisong halaga ng ameliorants para sa lalawigan ng Apayao. Mula sa Department of Agriculture Cordillera, Jonathan Trias-Llanes, nag-uulat. At narito naman ang balita hatid sa atin ng mga taga-DA Mimaropa. Narito ang mga tampok na kaganapan sa nakaraang linggo sa ilalim ng Philippine Rural Development Project at Fertilizer Discount Voucher Program ng Department of Agriculture Mimaropa.
Unang tampok, formal nang na-turn over ang Rizal Tuna Trading and Processing Facility sa Occidental, Mindoro. Mula sa Enterprise Development Component ng PRDP, may kabuuang halaga itong 42.6 million pesos. Kinabibilangan ng proyekto ng isang processing facility, generator set at mga kagamitan at materyales para sa pagpoproseso ng tuna. Layunin ng pasilidad na ito na paunlari ng industriya ng tuna sa probinsya, magbigay ng dagdag kita sa mga mangingisda at makapagbukas ng mas maraming kabuhayan sa komunidad. Malaking tulong po ito sa mga katulad ko na gusto magkaroon ng trabaho, mabigyan ng buwan, ng pamumuhay, ng magandang kinabukasan ng mga pamilya. Samantala, sa bayan ng Coron, Palawan, matagumpay na ipamahagi ang fertilizer discount vouchers sa 253 na benepisyaryo. Umabot sa kabuuang 840,471 pesos ang halaga ng voucher na layong suportahan ang mga magsasaka sa kanilang gastusin sa abono. Sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga proyektong ito, sinisiguro ng kagawaran ng pagsasaka ang masaganang ani at mataas na kita para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Para sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang opisyal na Facebook page ng PRDP Mimaropa at DARFO Mimaropa. Pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang isinagawang kadiwa ng Pangulo at pag-turnover ng mga interventions para sa mga magsasaka ng Siargao Island, Surigao del Norte noong Abril 10 taong kasalukuyan. Kasama si Regional Executive Director Arlan Mangilin ng DA Caraga ang pamimigay ng iba't ibang mga agricultural interventions para sa mga Farmers Cooperative and Associations o FCA sa naturang lugar. Kasama sa ibinahagi ang mga durian planting material, mga manok, itik, abono, binhi ng mais at marami pang iba. Sinaksihan rin ni Secretary Laurel Jr. ang kadiwa ng Pangulo na kung saan samusari mga produkto ng mga magsasaka ang ibinenta sa mas mababang presyo sa publiko. Napakinabangan rin ang priority sector gaya ng mga senior citizens, persons with disabilities o PWD at maging mga solo parent ang 29 per kilo na bigas o ang tinatawag na P29 program. Ayon sa kalihim, kaisa ang DA sa hangarin ang pamahalaang lokal ng General Luna sa Siargao Island, Surigao del Norte na isang tourism destination ang pagkakaroon at paggamit ng sapat na pagkain para sa lahat. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Ayan mga ka-agri, welcome po sa ating programang Maunlad na Pilipino. At of course, we are grateful to have with us po yung ating mga bisita mula sa Region 11. But before I begin to introduce them and yung ating pag-uusapan ngayong umaga, bibigyan lang namin kayo ng kaunting pahapyaw. Ang atin pong talakayan ay iikot para po sa ating programa na tinatawag po, kung first time niyo po itong narinig, ito po yung NCI-SRD. Ito po yung kung mararapatin po ng ating mga tagapakinig, ano po, kung kayo may libreng panahon, mag-research po tayo tungkol sa mga ganitong klaseng convergence na mga initiative po ng ating pamahalaan. Ang NCI-SRD po ang government's response to the fragmented delivery of rural development services through watershed and major river basin management and rehabilitation using ang tinatawag po na ridge-to-reef approach. So syempre makakasama po natin ngayong umaga para tulungan po tayong maunawaan pa ito ng lubos, lalo na po sa isang lugar na sakop po ng ating convergence initiative na ito. Welcome po sa ating program kina RTD or Regional Technical Director for Operations, and ang nagsisilbing NCI-TWG focal person ng Davao Region kay RTD Marie Ann and Constantino, and kay Sir Roberto Angak Jr. Membro po siya ng Aguila Farmers Association na nakatira po sa Suwawan, proper Marilog District, dyan po sa Davao City. Siguro po, umpisahan lang po muna natin, no? Para makapag-warm up din po yung ating mga panauhin para po sa ating unang katanungan. Para po kay RTD, Constantino, ma'am, we are interested po, especially on behalf of our listeners, ano-ano po ba yung mga lugar na sakop po ng ating convergence area sa inyo po? Okay, right now, ang National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development ay mayroon tayong 47 convergent areas nationwide po. At dito po, meron ho tayo dito sa Region 11 na Suwawan, Colaco, Sub-Watershed at Sumlog Watershed po. Ito yung mga areas ng convergence
na matatagpuan po dito sa Davao Region. Okay, ang Suwawan, Tulafo Convergence, we have 7 barangays. Kabilang na dito ang Suwawan, Tamugan, Magsaysay, Salaysay, Dalag, Lumot, Marilog proper at Malamba ng Marilog, Davao City po. Yan po ang ating mga convergence areas po right now. Parang ano po, no? I bet marami pong nagtutulungan ng mga staff po natin para po maitaguyod ang ating mga convergence area na sakop sa Davao Region. And of course, RTD, dito po sa ating convergence initiative, kamusta po yung ating, kumbaga, reception siguro? Yung malaman po natin na meron palang ganitong klaseng programa ang DA, ang DAR, DNR, DALG dito po sa ating lugar. By the way, ma'am, kailan po ba nag-start yung ating immersion ng NCI sa inyo pong rehiyon? Unang-una po, gusto ko pong magpapasalamat po sa mga kasamahan ko sa Convergence Team ng Davao Region na binubuo po ng DA, ng DAR, DNR at saka DILG na sama-samang tumataguyod patungo sa isang layunin, ang pag-promote at pagpapalago ng ating mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng ecosystem management. So, ito pong convergence na ito, nagsimula po ito sa taong 2020 pa po. So, ang mga interventions ng convergence na ito ay nakatuon sa maliliit na mga magsasaka natin at mangingisda. Both the ARBs at saka non-ARBs. Ito ay naninirahan sa mga kabundukan at mga katutubo natin sa pamamagitan ng ridge-to-reef approach bilang balangkas para sa ating intervention sa kanila. So for Davao Region, may naiiba pa tayong mga serbisyong na naibibigay sa kanila. Ito ay ang production support services at mga post-harvest equipment para sa ating mga magsasaka. So naipaayos na rin natin ang kanilang mga farm-to-market roads para sa mga madali at ligtas na pagbiyahe ng ating mga produkto patungo po sa merkado po. So yan po, ma'am, ang ating nagagawa po natin sa programa po nating Convergence. So also with us ni RTD Constantino ay of course si Sir Ruperto Angak. Ang atin nga pong katanungan para sa inyo, Sir, ano-ano po ba yung mga tulong na inyo pong natanggap mula po sa Convergence Initiative ito ng 4 na nabanggit na ahensya? Mga tulong po, magandang umaga po ma'am. Ako po si Roberto Angak Junior, ma'am, membro ng Aguila Farmers Association na sakop sa Suawan, Kulafo sa Watershed. So sa aming barangay ma'am, ang natanggap namin, lalong-lalo na sa Aguila Farmers Association, ay may 4 kami na farm-to-market roads na nakaibang sa iba't ibang mga sityo ma'am na sakop sa Suawan, Kulafo sa Watershed. Then may water systems. Marami ding natanggap namin ang machineries ma'am like post-harvest facilities. May traktura, may concealer ma'am na natanggap namin. May project din na iba gaya ng mga planting materials like cacao, coffee, corn, at saka iba't ibang uri ng vegetables. At saka mga fruit-trees, marami din kami natanggap doon sa aming association. Ayun, nakakatawa naman po for may yes, truck na matanggap namin. Kasi natapos naman yung yung request namin na ginawa. So sabi ng dito sa region na parating na ang truck namin, hauling truck. Easy transport na kami ngayon sa aming mga produkto ma'am dahil yung farm-to-market roads namin na nagawa, malaking tulong sa mga farmers dahil hindi na ma-bruising yung mga produkto namin. Iwasan good quality na pagdating doon sa market. At saka naiwasan na rin ang malaking gastos sa aming travel kasi simintado naman ang mga daan namin ma'am. So mayroon na kami mga sasakyan doon na maliliit na nakarating sa amin na masasakyan namin sa aming mga produkto. So, sa Dharma, may natanggap din kami na, yung kanina, binanggit ko ma'am sa DA yun, at saka mayroon pa sa DAR, yung mga livestock
like babuyan, binigyan din kami nila at saka yung pagpapamahagi nila ng titulo ng lupa sa DAR din galing yun. Yun ang mga lupa namin na sinasaka namin ngayon na binigay sa DAR. Nakatulong din sa amin kasi doon namin tinanim yung mga planting materials na aming pinagkukunan ng aming mga produkto, ma'am, na nakatulong sa aming kabuhayan para sa aming mga anak na nag-aaral. At ngayon sa awa ng Panginoon at sa awa ng ating mga ahensya na yung Convergence, nakatapos na ang aking dalawang anak sa kolehiyo at hindi na kami masyadong mahirap. Gaya din sa mga kapitbahay namin doon, marami na rin ang matulungan sa ating Convergence area. So Sir Roberto, kasabay po kayo na nag-start yung conversions natin sa Davao noong 2020. Doon na din po kayo nag-start dito po sa mga pagtanggap po ng interventions na nabanggit po ninyo? 2020 din po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wow! Congratulations po. Parang talagang ano po tayo dyan. Parang tuloy-tuloy po yung tulong na ating natanggap at nabanggit po natin in detail yung mula sa ating DA and DAR. So dito po Sir Ruperto, mababanggit po ba natin, masasabi natin na mas okay pala pag nagtulungan yung apat na ahensya, which is yung naging dynamics nga po with NCISRD. So ano po bang masasabi niyo doon? Mas nakinabang po ba kayo na nagtutulungan po yung mga ahensya natin para po sa mga intervention na ito? Yes, ma'am. Mas maigi na may apat na ahensya na nagtutulungan kasi para sa akin, mas lalong lumaki ang pundo na magagamit natin kasi apat na ahensya ang nagtutulungan at saka mas madali ang mga trabaho na kanilang ginagawa kasi marami man sila nagtutulungan, apat na ahensya. Kanina ma'am, hindi ko nabanggit yung DNR. May sa DNR pa rin natanggap yung NJP, yung National Greening Program at saka yung pagpapatuloy nila na pagtatanim ng mga iba't ibang uri ng mga assorted trees para sa agroforest program sa aming barangay. Okay. Thank you po Sir Roberto at balik po tayo kay RTD Constantino. Nabanggit na po yung mga mula sa beneficiaryo mismo po, no? Yung mga tulong na naihatid po ng ating apat na ahensya na bumubuo sa NCISRD. RTD Constantino, dito po sa ating mga with regards po sa datos no po sa ating mga magsasaka, mangingisda, upland dwellers at mga IPs for indigenous peoples sa inyo pong convergence area. Kamusta po yung mga masasabi nating naging tulong sa kanila pagdating po dun sa poverty reduction? Siguro po yung pagdagdag sa crop production, shortened travel time na nabanggit po natin through the presence of our FMRs. And ayun po, yung mga ating masasabing under ng ating impactful data, ma'am. Yes po, Kaya nabanggit ko kanina, simula 2020, nagkaroon tayo ng mga assistance or interventions na naibigay natin dulot sa ating production support services at saka post-harvest equipment na para sa kanilang pananim, vegetables at saka sa kanilang maisan. So nakapagtayo din tayo ng agri-water system at solar-powered irrigation system. So nakapag-establish din tayo ng 8 plantation sa Suwawan, Kulafu watershed na pinangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources. So, sa nagawa ho natin, patuloy ho tayo na nagkaroon pa tayo ng product development at capacity development po sa kanila. So, higit sa lahat, nakapag-construct tayo ng 8 farm-to-market roads po. So, ang nakabenepisyo po natin dito ang ating magsasaka na nakatira po sa Sitio Aguila, Upper Happy Valley, Lower Happy Valley, Kabagbangan, Masikam po at Biang dahil sa pagkakongreto ng 3.08 kilometer roads po mula Suwawan Sentro hanggang sa Sitio Happy Valley na nakakalagang pong 37.3 million po ito. So lahat-lahat ng ito nanggaling po sa Department of Agriculture FMR program po natin. So nabanggit din natin na pag-alaman po natin sa ating chairman sa Aguila Farmers Association
through kay Maricel Legaspina na ang daanong ay napakahirap. Ngayon, napakalaki po ang pagbabago ng kanilang buhay bilang magsasaka dahil napadili na nila ang pagdala ng kanilang produkto sa merkado at isa pa, mas napapadali din sila pagbili ng kanilang mga supplies na or pangangailangan po nila sa kanilang sakahan. So, sa mga interventions na naman ito ay itong access road ay napakalaking tulong po sa kanilang lahat na ito. At ang pagpapatayo po ng agri-water system ay nakakahalagang 1.1 million sa sitio Mahalyang sa barangay Salaysay. Isa sa nakatulong po gaya ng sinabi ni Sir Samuel Maga na nagpapasalamat sa proyektong ito dahil malaking pakinabang ang water system po sa kanilang lugar. So, hindi lamang sa kanilang pananim, kundi nagagamit din nila patubig para sa kanilang pang-araw-araw na gawaing bahay. So, bago ang proyektong ito, kumukuha sila ng tubig sa malayong lugar para magkakaroon lang silang mainom at paggagamitan po. Ngayon, accessible na po talaga ang magkakaroon ng tubig. Iilan lamang ito sa mga testimonies ng ating mga benepisaryo kung paano makatulong at gaano ka-epektibo ang regional convergence na initiative sa ating CATB area po. So yun po, ang iilan lang po yun, sobrang ilan pa lang po yun. At ang pinaka nakukuha po natin so far along siguro sa mga kasama nating nakikinig sa atin ngayong araw na ito ay yung kahalagahan po na nagkaroon tayo ng access through the roads po na nabuo sa proyekto na ito. Kanina nabanggit po ni Sir Roberto, hindi na sira or quality na yung ating mga products. So hindi na lalamog dahil maayos yung daan. At nabanggit naman po ni RTD Constantino na ito nga po ay mas in the same way ay nabebenta natin. Merong market sa dulo ng daan. Hindi po ba? At dahil po dyan, Sir Roberto, dito po sa mga nabanggit nating mga tulong kanina, di ba? Si DA, si DAR, DLG, DNR, lahat po ng mga natanggap po natin mula sa mga ahensyang ito through our NCI. Tawag dito, ano po yung mga ginagawa natin, Sir, na mga paraan para masustain po yung mga tulong na natanggap po natin? Magandang umaga po ulit, ma'am. Sa amin, ma'am, ang ginawa namin sa mga project na natanggap namin ay inalagaan namin, ma'am, at ginagamit namin ito sa pamamagitan ng paggamit ng tamang paraan kung paano gamitin ang mga post-harvest facilities. At saka yung mga daan, ma'am, na nabigay sa amin, yung mga concrete roads, ay inalagaan din namin. May regular kami na schedule sa paglinis sa mga tabing daan para hindi mga maraming kahoy, ma'am, kasi mahirap din kung ang concrete roads natin ay matabunan na ng malaking kahoy. Kaya nililinis namin ito bawat buwan. May regular kaming paglilinis sa aming lugar. Ayun nga po, so nagiging responsable po tayo sa mga, kumbaga, pribilehiyo ito na nakuha natin, mga benepisyo na nakuha po natin, mga tulong. At sandali lamang po magbabalik ang ating usapan tungkol sa RCI Suwawan Kulafu Sub-Watershed makalipas ang ilang sandali. Oh, anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Parang kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang, Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po, ha? Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po
sa ating discussion tungkol sa RCI Suwawan Kulafu Sub-Watershed. Kasama pa rin po natin sina RTD Constantino at Sir Ruperto para po sa bahagi ito ng ating programa. At dito nga po sa susunod nating katanungan ay bibigyan ko lamang po ng backgrounder yung ating lahat po sa ating mga nakikinig. Ang atin pong tinatawag na ang tungkol sa tinatawag nating NCS SRD Bill. Ito po ay naglalayon na makapag-provide ng prinsipyo, mga physical framework, implementing mechanisms at organizational structure, funding at sistema po ng monitoring at evaluation para po sa NCI SRD. So sa kasalukuyan po ang Senate Bill number 2918, an act institutionalizing the National Convergence Strategy for Sustainable Rural Development based on the ridge-to-reef approach, providing the implementing mechanisms and appropriating funds. Therefore, ay i-final po ni Senator Jinggoy Estrada noon pong January 14 ngayong taon. So maraming salamat po with that para po sa ating mga panauhin ngayong araw na ito. Ano po ba sa tingin po natin, RTD Constantino, yung ating kagandahang nakikita na dulot, possibly, kung maipasa na po yung ating NCS SRD Bill? Okay. Sa tulong po ng NCS SRDB Bill, malaking tulong po ito dahil guided ho tayo sa ating implementasyon ng ating programa para sa ating mga magsasaka. Unang-una po, dahil meron tayong malawak na pag-unawa sa ating programa, dahil meron tayong pondo, meron tayong mekanismo, at meron tayong monitoring system para ito ay patuloy na maayos ang ating implementar ng ating programa. So dahil dito, meron tayong tinatawag na Philippine Development Plan from 2023 to 2028 na para magkakaroon tayo ng sustainable development goals sa ating proyekto. So dito mawawakasan natin ang kahirapan in the forms of sa maraming aspeto at tiyak na magkakaroon tayo ng sustainable water management at magandang pangangalaga ng ating mga katubigan tulad ng mga karagatan, dagat at mga yamang dagat at protektahan tayo ng terrestrial ecosystem at mga kagubatan at paghinto ng pagsisira ng lupa at ng biodiversity loss. So yun po ang isang kagandahan po ng ating bill na ito. Dahil din sa bill na ito, nagkaroon tayo ng pag-angat ng ating produksyon, kagaya ng cacao production natin sa Suwawan Kulafu Sub-Watershed Convergence Area. From 342 kilograms po per hectare, nagkaroon na po tayo ng 440 kilogram per hectare. So bumaba rin ang poverty incidence natin dahil dito. Dahil the Pili Watershed Convergence Area sa Bicol region mula from 41 to 41.3%, nagkaroon na lang tayo ng 32.4%. At tumaas rin ang rice production ng Carod Watershed Convergence Area sa Central Visayas from 80 caravan per hectare to 180 caravans per hectare naman. Kung may papasa ito, mas marami pa tayong mapagtutugunan na pansin sa ating mga farmers associations bilang hakbang upang matiyak ang food security at upang magbigay tayo ng agroeconomic opportunities, lalong-lalo na sa rural folks natin. So yun ang napakagandang ng bill na ito pag ito'y maitupad na po natin, ma'am. At para po ulit kay RTD Constantino, sa mga individual po natin or grupo na interesadong maging bahagi ng ating Convergence Initiative, paano po ba sila pwedeng keep in touch at makipag-ugnayan para po magpaabot ng tulong siguro or possibly din mga proposal para po sa isang proyekto? Okay, sa ating mga manunood, yung sino mga interesado, maaari po silang lumapit sa mga regional offices po natin ng DA, ng DENR, ng DAR, ng DILG through the Regional Convergence Initiative
Technical Working Group po. So meron po tayo mga personality na naka-in charge po dyan na mag-cater po sa kanilang mga katanungan. Isa din po, bilang bahagi po nito ay meron tayong mga pamantayan which covers the completeness of ecosystem. This covers po ng watershed at saka major rivers po natin. Pangalawa, we have the passer of good financial housekeeping din po. So, kung kayo din po ay parte ng mga areas ng covered ng Suawan-Kulapo, sub-watershed convergence, may-ari po kayong kontakin o puntahan ang aming regional office po. Dito po sa Regional Government Center sa Bagoong Shiro, Tugbok District, Davao City. Davao del Sur upang maging parte ng mga proyekto po namin sa ilalim ng Convergence Initiative sa Convergence area na ito. Ito ay ilan lamang sa mga gandang naidulot kung maging bahagi sa ating Convergence Initiative. So maaaring tumaas ang mga farm income po natin mula 50,000 to 104,000. At dagdag po, tataas rin ang ating livelihood opportunities. So mababawasan ang oras ng paglalakbay mula 2 oras to 1 oras na lang po. So bumababa rin po ang ating mga poverty incidence mula 67.10% to 49.71%. At mas tumaas rin ang annual income natin mula 77 million to 122 million ng ating mga beneficiaries. So yan po ang ating mga advantages po ng ating programa at pwede ho ninyo kaming pupuntahan dito sa aming opisina po. Ayun. And syempre, thank you ma'am po. And we would like to hear naman din po yung boses ulit for this end of our interview kay Sir Ruperto. Sir, meron ba kayong nais-iwang mensahe po para po sa ating mga listeners? Particularly po, syempre sa mga taga Davao region. Magandang umaga po ulit, ma'am. Gusto mo ang message na namin na bilang magsasaka, ma'am, na sana ay gawing regular ang pag-monitor para sa mga ahensya na kasali dito sa Convergence, ma'am. Na i-monitor palagi ang mga project na natanggap ng mga beneficiaries upang ito ay malaman kung hanggang ngayon magagamit pa at saka malaman din kung may kakulangan pa na dapat idagdag para sa mga magsasaka natin nandoon sa mga kabukiran, ma'am. At saka sana ay gawin palagi ang mga dapat gawin ng bawat isa na yung mga empleyado upang matugunan talaga ang mga pangangailangan ng mga magsasaka doon sa kabukiran, ma'am. At saka dagdagan din ang pundo. Sana ay may kayat natin ang ibang mga ahensya na sumali dito sa Convergence, ma'am, para malaki-laki din ang pundo na maibigay para sa mga benepisyaryo natin, lalong-lalo na sa mga magsasaka, ma'am. At ma-address natin ang ating gustong maabot ng ating pamahalaan na ma-address ang food security, ma'am, para sa buong bansa natin. Yan lang po, ma'am. Thank you po, Sir Roberto. And of course, sa inyo pong time para sa umagang ito, maraming salamat. And we would like to also hear po a message from RTD Constantino. Yes po, okay. Una-una, maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa amin para sa inyong programa. At gusto po namin, kami po dito sa Regional Convergence Initiative for Sustainable Rural Development or the RCI-SRD, kasama po ng DNR, DAR at DILG, patuloy namin itataguyod ang aming pangkalahatang layunin na makapag-ambag ng pagkakaroon ng pagbabago at pagbabawas ng kahirapan sa pamamagitan ng mahusay na programa at pamamahala sa ating proyektong agrikultura. Alisunod po sa Reach to Reef approach natin, patuloy ang ating initiative na makapagbigay ng mga proyektong ganito na angkop sa pangangailangan na hindi lamang para sa magsasaka at mangingisda, pero kasali po ang ating lahat ng kababayan na nasa kabundukan. Nais ko lang po ipaalala sa ating mga benepisyaryo na
Sana po pangangalagaan po natin ang ating mga proyektong ipinagkaloob po ng gobyerno dahil nakakatulong ito sa ating kabuhayan at para na rin sa isasusunod na henerasyon. Kasama din natin sa pagsisikap na ito ay ang mga LGUs po natin, ng NGOs at saka SUCs. Maraming salamat po sa inyo. Kung may dagdag katanungan, maaari po niyong kaming makipag-ugnayan sa NCI SRD National Secretariat sa numerong 082-8928-8741, local 2275 or 632-86-817308 or mag-email ho sa ncisrd@da.gov.ph po. So let us continue to converge and together we will converge as winners, convergence workers po. Maraming salamat po. Nakasama po natin si Sir Ruperto O. Angat Jr., miyembro po ng Aguila Farmers Association na nakatira po sa Suwawan proper, Marilog District, Davao City. At isa po sa mga beneficiaryo ng ating Regional Convergence Initiative ng Suwawan, Kulafu, Sub-Watershed. At of course, si RTD Mary Ann M. Constantino para po sa Operations and RCI TWG Focal Person ng Davao Region. Maraming salamat po. At narito ang Unlad Komunidad o UK, katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project at para sa umagang ito, hatid po ni Binibining Joan the PDAP, manunulat mula sa PSO North Luzon ang ating segment. Ang pagkakakompleto ng proyektong pinondohan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project na Construction of Kabaruan, Silag, Pakang with approaches ay naghahatid na ngayon ng malaking pakinabang sa mga magsasaka at residente ng Santa Maria, Ilocos Sur. Ang tulay na Kabaruan, Silag, Pakang o Kasipa na may habang lagpas 400 metro ay isang mahalagang koneksyon sa ilog ng Santa Maria, Burgos na nag-uugnay sa daang panlalawigan ng Kabaruan Silag. Dati, ang bahagi ng Kabaruan Silag ng Ilog Santa Maria tuwing tag-ulan ay hindi madaanan ng mga sasakyan at mapanganib para sa maliliit na balsa. Ito ay nagdudulot ng isolasyon sa mga magsasaka at residente. Ang tag-ulan din ang pumipigil sa mga magsasaka na mairating ang kanilang ani sa mga pamilihan at makakuha ng mahalagang produkto at serbisyo. As a student, awan at ay bridge kat narigat. Kasi nung kasla ko expected mi nga dati bagyon, kanayon nga awan ti paglasatan mi. So it's either dijay butir when no Burgos ti pagnaan mi. Timot gasto matinagannak mi no kasjay ket nagasto ti gasolina ken natadayo nga perme dijay ti pagpaspasaan. So ating nga adati bridge mi attan po kasla nadardaras nga adayo nga paglasatan mi nga estudyante nga agbabase ti adayo haan lang nga ajay po kasi hato nga malayo sir. Hanapin ka sunod ng mga project sir kasi dahil hindi may isang problem hindi narigat ti transport agbalsa kami kasi pag na kami titibutir at detour pero tagta na simpan saya raw na project para kanila sir nakagasilat para kayo ka. Ngayon, ang mga magsasaka at residente mula sa barangay ng Kabaruan, Silag, Pakang, Langwaan, Ampuagan at Lisab ay may mas maikling oras na ng paglalakbay at nabawasang pagkalugi sa transportasyon ng mga kalakal. Ang tulay na ito ay inaasahang magpapasigla sa paglago ng ekonomiya at magpapalakas sa mga oportunidad sa bayan ng Santa Maria. Thank you so much, Ma'am Joanne. Ayan, kita-kits, see you soon. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAP or DP tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At oras na para sa ating Agri-Trivia segment kasama si Binibining Ira Cruz. Isang mapagpalang Sabado de Gloria sa inyo mga ka-agri. At ngayong habang pinagninilayan na nga natin ang katahimikan bago ang muling pagkabuhay, may isang makabuluhang balita rin mula sa larangan ng agrikultura
na siyang isang hakbang tungo sa muling pagbangon ng ating mga magsasaka at ng sektor ng paghahayupan. Dito sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Opisyal na ngang binuksan ng Department of Agriculture ang vaccine unit sa Center for Transboundary Animal Diseases o CENTRAD sa Nueva Ecija. Ang makabagong pasilidad na ito ay tututok sa paggawa ng bakuna laban sa mga sakit na tulad ng African swine fever, foot and mouth disease, at avian influenza, mga sakit na banta sa ating kabuhayan at sa seguridad sa pagkain. Sa halagang 151 million pesos, sinimula ng DA ang 3 taong vaccine development program na layo maghatid ng epektibong bakuna gamit ang local strains na mas angkop at mas episyente. Alam nyo ba na noong simula 2019, bilyong piso na ang nalugi sa sektor ng babuyan dahil sa ASF? At higit 10 milyong manok na rin ang kinakailangang patayin dahil sa AI mula 2017. Pero ngayon, may pag-asa na. Ayon nga kay Kalihim Francisco Chu Laurel Jr., ang bagong vaccine unit ay hindi lang pasilidad. Ito ay simbolo ng pagpapalakas sa siyensya, bayanihan at maagap na aksyon. Ang CENTRAD, katuwang ang Central Luzon State University, ay magiging sentro ng pananaliksik at pagbuo ng teknolohiya para sa kalusugan ng mga hayop. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Muli, ito po si Ira Cruz. Once again, maraming salamat po. Thank you, Ira. Thank you so much po sa inyong lahat mga listeners sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng programang pangradyo na Maunlad na Pilipino, hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa Aklat ni Juan, Kabanata 20, Talata 4. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng MNP dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ay may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much sa aming DZAS family and of course sa inyo po na mga nakikinig. Especially at this time po, no, at time of our reflection, ating malalim na samahan o relasyon sa Panginoon, wag po nating kalilimutan not just this week but every day of our lives. Thank you, Lord, sa pagkakataon to have this time with our family and also ikaw na puno naming pamilya sa lahat. Through you, wala po kaming hindi magagawa at without you, wala po kaming meaningful na ma-achieve sa buhay na ito. Maraming salamat po sa lahat ng pagkakataon na maging instrumento ninyo habang nandito pa po sa ating mundong ibabaw. At syempre, para po sa next episode, at tayo po'y magkita-kita ulit. Magbabalik po kami next Saturday, 5 to 6 in the morning. Kasama po ang lahat ng katuwang sa programang ito, kabilang syempre sina Ira Cruz, ang ating mga kasamahan sa DA AFID at sa kabuuan po ng DA. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si El Arsiaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.